Mula Kibungan papuntang Baguio City, aabutin lamang ng higit 2 oras ang biyahe ni Tatay Dave. Kanyang ruta para makapagbagsak ng produktong sayote ang Governor Bado Dangwa Akop Kapangan National Highway sa Tublay, Benguet. Pero tila problemado siya ngayon. Ang ruta kasing kanyang dinadaanan. Ganito na ang itsura ngayon. Nakahambalang ang bulto ng pinaghalong lupa at putik sa kalsada. Sarado tuloy ito para sa mga motorista. I was stranded here. I am about to go home but because of this, I cannot go home. Ang problema kasi ma'am dito, yung kaming mga farmers katulad ko na nagtatanim ng sayote, paano ko kailangan transport o ano. Pag iikot kami, baka I think this is more around 6 to 7 kilometers. So, okay lang kahit medyo magastos yung krudo, basta makauwi at makita ang pamilya. Sa dami ng lupa at batong bumagsak, maging ang rock netting na inilagay sa daan, bumigay rin. Ayon sa Benguet PDRRMO, pasado 2:00 ng madaling araw kanina nang mangyari ang pagguho ng lupa sa lugar. Ayon kay Tublay Mayor Juan Isnera, hindi raw ito ang unang beses na nakapagtala ng pagguho ng lupa sa partikular na kalsada. Pero ito raw ang unang beses na bumigay ang rock netting. Sinking kasi doon, kaya parang naisabay na sa diversion kasi na-divert yung road doon, nagkasabay doon sa rock knitting. Pero pag nakikita mo parang hindi naman advisable ata yung rock knitting. Siguro mas appropriate kung yung concreting na lang. Siguro yung shotcreting na lang yung parang nasa tuba. Okay naman sa siguro for about 3 years. Okay naman na may survey, pero ngayon na parang yung erosion lumalaki, hindi na kaya. Kaya ngayon na parang naging useless na. Si Mayor Lauro po yung board member ngayon. Siya po ang... Nung time na yon na siya ang mayor, noon na-implement yung project na yon. What year is that na yun? Mga about siguro mga 2017 ganun. Naabutan naman ng RNG News Team ang tauhan ng Department of Public Works and Highways kanina. Doon nagsagawa sila ng inspeksyon, partikular na sa gumuhong lupa at ang rock netting project. Pero nang amin ng tanungin sa detalye, iwas sa kamera ang mga tauhan mula sa DPWH car. Tumanggi rin silang magbigay ng pahayag. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ahensya ang mga hakbang gagawin upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at hindi rin maantala ang biyahe ng mga magsasaka. Kaninang umaga naman, pansamantalang binuksan ang Suyok Bayaan Provincial Road sa mga light vehicles bilang isang alternatibong ruta. Angel Arquero para sa Nation on the Move.